Ang panonood sa paglaki ng tadpole ay isa sa mga pinaka-nakakaaliw na proseso sa kalikasan. Ilalaan ko ang susunod na 50 araw para magpalaki ng 20 tadpole. Hindi naging madali ang pag-aalaga sa kanila at hindi lahat ay nabuhay. Pero narito ang 3 bang pagpapalaki sa kanila hanggang sa maging ganap silang palaka. Nagsimula ang lahat sa paghihintay kong ma-deliver ang mga tadpole. Habang naghihintay, kumuha ako ng glass tank at maraming gamit. Sa simula, kailangan ng mga tadpole na manatiling nabubuhay sa tubig. Kaya, kailangan kong gumawa ng enclosure na puro tubig. Naglagay ako ng lupa sa ilalim at tinakpan ito ng mga kaunting buhangin. Pagkatapos, naglagay ako ng iba't ibang dekorasyon tulad ng mga bato, kahoy at halaman. At natapos ito sa paglalagay ng cycled water. Grabe, ang ganda pala tignan. May mga halaman pa ako para sa pagdating ng mga tadpole. Pero bukas pa sila darating. Kaya, ikat na lang natin papunta ron. Okay, kakagising ko lang at nakatanggap ako ng email na may package dito. At andito na nga sila. Hindi ako sigurado kung ito ang tamang package. Pero may nakasulat na animals inside. Pagkabukas, agad kong nakita ang mga tadpole. At nagulat ako dahil hindi sila mukhang normal. Orange sila at napakalaki. Noong binili ko sila, kumuha talaga ako ng 20-pack na mystery tadpoles. Kapag naging palaka na sila, pwedeng kahit anong species sa mundo ang lumabas. May ilang species pa na may astig na kakayahan. Sana makakuha tayo ng isa sa mga bihirang species na yon. Pero sa ngayon, isa-isa kong inilagay ang bawat tadpole sa bago nilang bahay. Agad silang nagsimulang makipaghalubilo sa isa't isa. Siguro, unang beses nila sa glass enclosure dahil hindi talaga alam ng isang ito kung anong gagawin. Paulit-ulit lang siyang lumalangoy papunta sa salamin at mukhang nagka-brain damage yata siya. Yun na lahat para sa ngayon, kaya bumalik ako kinabukasan. May hindi inaasahang nangyari sa araw na ito. Nagsisimula na ako mag-alala. Tignan mo mga tadpole. Halos wala sa kanila ang gumagalaw. Steady lang silang lahat sa ilalim. Pwede itong maging malaking problema. Kailangan kong malaman bakit ito nangyayari. Agad ako nag-research para makahanap ng solusyon. Mabuti na lang at may nakita akong nagsabi na baka kailangan ko lang ng air pump. Kaya kumuha ako agad nito. Nilagay sa tubig at binuksan. Gumagawa ito ng maraming bula na nagpapakalat ng hangin sa tubig. Pero kahit na ilagay na ito, wala pa rin nagbago. Halos hindi pa rin gumagalaw ang mga tadpole. Okay, kailangan kong siguraduhin ayos ang lahat. Kumuha ako ng maliit na bote ng mga pagkain para sa tadpole. May protein at mga nutrients ito. Kaya umaasa akong magiging mas okay sila. Naglagay ako ng ilang pellets. At parang magic, agad na nagsimulang gumalaw ang mga tadpole. Baka naamoy nila ang pagkain o kung ano man. Naglagay pa ako ng maraming pellets sa gitna. At halos lahat sila ay naging mga eating machine. Naayos ng problema sa hindi paggalaw. At mas magandang balita, napansin kong nagsisimula ng tumubo ang maliliit nilang paa. Maganda to, habang lumalaki sila, magsisimula namang mabuo ang mga braso sa ilalim ng balat at malapit na tayo magkaroon ng palakang kayang kumain ng mga insekto. Iyon na ang 3 araw. Sa kasamaang palad, may panibagong problema sa 4 na araw. Ano bang nangyari? Bakit parang immoral na siya? Hindi talaga ito maganda. Pero ayusin natin to. Kumuha ako ng filter para maalis ang dumi sa tubig. Mabuti na lang at mabilis itong nalinis matapos ko itong ikabit. At naayos naman ang mga tadpole. Kaya pinagpatuloy ko lang ang pagpapakain sa kanila. Dumating na tayo sa 8 araw. Sa araw na ito, halos lahat ng tadpole ay mukhang napakalusog at mabilis lumaki. Pero nagulat ako nang makita ko sa ibabaw ng bato na may namatay na isang tadpole. Hindi ko alam kung paano ito namatay. Sana ay maging okay ang iba. Sa kalikasan, 4 sa bawat 5 tadpole ang hindi nabubuhay para maging palaka. Kaya kahit nakakalungkot, medyo inasahan ko na rin ito. Kinabukasan, gusto kong maiwasang may iba pang tadpole na mamatay. At dahil malalaki na ang mga paa nila, mukhang handa na sila para sa panibagong uri ng pagkain para mas mabilis silang lumaki. Kaya, lutuin na natin ito sa Terra Green Cooking Show. Ngayon, napaka-espesyal lang nasa menu. Gagawa tayo ng tadpole burgers. Ang kaibahan lang, imbes na normal na ingredients, romaine lettuce ang gagamitin nating bun, bloodworms ang patty at may tadpole pellets para sa dagdag na flavor. Sige, unang step, kukunin natin ang lettuce. Ilalagay ko lang ito sa ilalim ng gripo para hugasan. Sana naririnig niyo pa ako. Medyo maingay at nakakainis ito. Pagtapos,
Punitin natin ito sa maliliit na piraso at ilagay sa kumukulong tubig para maluto. At sa huling hakbang, bubuuin natin ang burger. Ilalagay ko ang ilalim na bun, burger patty, ilang tadpole pellets, at pagkatapos ay ang ibabaw na bun. Matapos silang i-freeze ng ilang oras, nilabas ko ang mga ito at naghanda ng ipakain sa mga tadpole. Oh yeah, alam ko magugustuhan nila to. Naglagay ako ng 2 burger. Pagkalipas ng 20 segundo, unti-unti silang natunaw at lumabas sa mga bloodworm mula sa loob. Maya-maya, humiwalay din ng lettuce at kumalat ang lahat ng pagkain sa buong tangke. Hindi nagtagal bago ito mapansin ng mga tadpole. Literal silang lumangoy sa tubig habang may bloodworm na nakasabit sa bibig nila. Mukhang masarap. Joke lang. Hindi ito mukhang masarap. Mukha tong kadiri. Habang kumakain sila, napansin kong dumating na sa stage 2 ang isa sa mga tadpole. Nagsisimula ng maging dilaw ang likod niya at nagkakaroon ng kanting pattern. At hindi pa kasama ron ang sobrang laki na rin ng mga paa niya. Ang ganda nito. Karamihan ng palaka ay hindi ganitong kulay na dilaw. Kaya posibleng nakakuha tayo ng isang unique na species. Ang astig nito. Makalipas ang ilang araw, naging mas matingkad pa ang kulay ng tadpole na to. At may magandang balita. Tignan mo, makikita mo yon? Sigurado akong kamay niya yon na malapit nang lumabas sa katawan niya. Mukhang tutubo na talaga ang mga braso niya ngayong araw. Ibig sabihin, kailangan natin gumawa ng bagong tank dahil puro tubig ito ngayon. Kailangan natin ng lugar na may lupa para makaahon sila sa tubig at magsimulang kumain ng mga insekto. Kaya, agad akong kumuha ng bagong 20-gallon tank at iba't ibang gamit para gumawa ng bago niyang tahanan. Siyempre, sa pangalawang tangke, meron pa rin tayong bahagi na may tubig para makalangoy sila. Pero, magkakaroon din ito ng bahagi na may lupa para maaari na silang manghuli ng mga insekto sa lupa kapag lumabas na ang mga braso nila. Magiging masaya to. Para sa paggawa, nagsimula ako sa paglalagay ng pader na gawa sa mga bato. Pinagdugtong ko ang mga ito gamit ang water-safe spray foam. Sa kaliwang bahagi ng mga bato, halos ginaya ko ang unang tank gamit ang lupa, buhangin at maraming dekorasyon. Sa kanang bahagi naman, naglagay ako ng lupa, mga sanga, lumot at iba pa. Hindi nagtagal at natapos na ang pangalawang enclosure. Sige, tignan natin. Mukha itong okay naman. Gusto kong ilagay rito ang palakang yon kapag lumabas na ang mga braso niya. Kaya, hintayin natin yun. Lumipas ang ilang araw bago tuluyang lumabas sa mga braso ng palaka. Pagsapit ng 15 araw, nagsisimula na rin ma-absorb pabalik sa katawan ang buntot niya. Grabe, halos palaka na talaga siya. Kaya na niyang mabuhay sa labas ng tubig. Kaya pagkalagay ko sa kanya, nanatili lang siya sa bahagi ng tubig ng ilang oras. Sa putong yon, napakaliit na ng kanilang hasang. Pero meron na rin silang baga, kaya nakakahinga na sila sa lupa. Maya-maya, nakita ko siyang nakaupo sa parang beach na bahagi ng enclosure. Habang kalahati ng katawan niya ay nasa tubig. Malapit na niyang gawin ang pinakauna niyang hakbang sa lupa. Kapag tuluyan nang nakapunta sa lupa ang mga palakang ito, malalaman ko na kung anong species sila at mapapakain ko na sila ng mga insekto. Magiging masayang experience to. Pero bago yon, gusto kong ipaalam sa inyo na gumawa kami ng special na limited merch collection para sa video na ito. May hoodie, stickers at posters pa at mabilis maubos ang mga ito. Kaya kung may nagustuhan kayong merch, pilihin nyo na agad. Hindi nyo na ito mabibili kapag naubos na. Marami pa kaming cool na gamit, kabilang ang iba't ibang pets sa channels ko. Kaya tignan nyo ang website dahil marami pang ibang bagay doon. Pero ngayon, balik tayo sa palakang naglalakad sa lupa. Dahan-dahang inilabas ng maliit na palaka ang ulo niya mula sa tubig at sinuri ang bahagi ng lupa para tignan kung may predator. Nang makitang ligtas, humakbang siya ng 1, 2, at ngayon ay naglalakad na sa lupa ang una nating palaka sa unang pagkakataon. Oh my gosh, ito ang tadpole. Well, palaka na siya ngayon. Pero ito ang una niyang mga hakbang sa lupa. Napakaganda nitong panoorin dahil mahigit 2 linggo ko silang inalagaan. Pero hindi doon nagtatapos ang palaka. Naglakad pa siya papunta sa mas malalim na bahagi ng lupa at gumawa ng bagay na hindi ko inaasahan. Oh my gosh, nakikita niyo ba ang ginagawa niya ngayon? Literal siyang nagbabaon ng sarili niya sa lupa. May astig siyang dilaw at orange na pattern sa likod. Kaya naisip ko na Pac-Man frog ito. At ngayong ginagawa niya na ito, 100% akong sure na Pac-Man frog nga siya. Ginagawa ito ng Pac-Man frogs dahil naghihintay sila ng insektong dadaan sa ibabaw nila habang nakabaon sa lupa. Kapag nangyari yun, bigla silang lalabas at kakainin ito. Sa 16 na araw, kinuha ko ang pinakamalalaking tadpole mula sa lumang tangke at inilagay sa bago para makalakad sila kapag lumabas na ang kanilang mga braso. Gusto ko maghintay hanggang magkaroon pa ng ilang palaka. Kaya bumalik ako makalipas ang 2 linggo.
Ngayon, mayroon ng kabuuang 3 fraglet. Ang una, isa pang dilaw, at sa kung anong dahilan ay mayroon ding orange. Pwedeng magkaroon ng iba't ibang kulay ang Pac-Man frogs. Kinahapunan noong araw ding yon, napansin kong magkasamang nakahiga sa lupa ang 2 dilaw na palaka. Gusto ko talaga makita silang biglang tumalon mula sa lupa para kumuha ng pagkain. Kaya may mga dala akong kuliglig. Sige, maglagay tayo ng ilan. Sana may mangyari. Pinakawalan ko ang mga kuliglig. Pero kahit palagi silang naglalakad malapit sa mga palaka at minsan ay umakyat pa sa ibabaw nila, halos walang reaksyon ng mga palaka. Kaya sinubukan kong kumuha ng mas maliliit na kuliglig. Pagkalagay ko sa kanila, lumapit ang isang kuliglig sa 2 palaka. Sinubukan siyang kainin ng palakang nasa kanan, pero pumalya siya. Pero sinubukan naman siyang kainin ng palakang nasa kaliwa. Mas malala pa ang mintis niya. Hindi sila kagalingan manghuli. Pabayaan kuliglig at bumalik pa siya sa palakang nasa kanan. At sa pagkakataong ito, wala na siyang kawala dahil bigla na siyang nilunok ng Pac-Man frog. Pero makalipas ang 2 minuto, dumaan sa kanila ang isa sa malalaking kuliglig. Akala ko, imposibleng subukan nila itong kainin. Pero habang unti-unti itong lumalapit at tuluyang nadapa sa lupa, biglang binuka ng Pac-Man frog ang bibig niya at diretso itong nahulog sa loob. Kumain siya ng kuliglig na halos kasing laki ng katawan niya. At mukhang nagsiselos ang palakang nasa kaliwa. Oo. Sa puntong to, ang pangunahing layunin ay gawing palaka ang lahat ng tadpole at magkaroon ng isang hukbo ng Pac-Man frogs. Pinagpatuloy ko ang pag-aalaga, pagpapakain at lahat ng yun. Pero pagdating ng ika-40 araw, nagkaroon ng malaking problema. May kabuuang 6 na froglet na gumagala sa enclosure. Pero ang isa sa kanila ay nakaupo sa ilalim ng bato habang may buntot at mga paa na nakalabas sa bibig niya. Kahit sobra-sobra ang pagpapakain ko sa kanila, kinain niya ang isa sa mga tadpole. Ang Pac-Man frogs ay halos kakain ng kahit ano, kabilang na ang ibang palaka. Ngayong alam kong may posibilidad pala silang kainin ng isa't isa, kailangan kong paghiwa-hiwalayin ang lahat ng palaka. Bumili ako ng maraming magkakahiwalay na enclosure at ilang gamit para buuin ang lahat. Para sa bawat tangke, simple lang ito. Lalagyan ko lang ng 3 pulgadang coconut fiber dirt, lagyan ng tubig para maging basa, lumot at mga sanga para may pagtataguan sila, at maglagay ng mababaw na tubig. Inulit ko ang prosesong ito sa ilan pang enclosure at ngayon marami na akong nagawa. Ang huling hakbang ay kumuha ako ng ilang heat mat at inilagay ang mga ito sa gilid ng mga enclosure para magkaroon ng heat gradient sa loob. Sa ganitong paraan, mapipili ng mga palaka kung gaano kainit ang gusto nila. Tignan nyo, handa na ang ilan sa mga enclosure para sa mga froglet. Kailangan kong gumawa ng mas malaki pa habang lumalaki ang mga palaka. Sa ika-81 araw, isa-isa kong kinuha ang 6 na froglet at inilagay sa bago nilang enclosure. Gaya ng nakikita mo, napakalaki na ng palakang kumain ng tadpole. Malamang, hindi na siya magugutom sa loob ng ilang araw. Hindi nagtagal, may ilang froglet na gustong magpahinga sa maliit na lalagyan ng tubig para makakuha ng konting moisture. Sa puntong ito, karamihan sa mga froglet ay nawalan na ng hasang at hangin na lang ang kaya nilang langhapin. Kaya, mahalagang mababaw lang ang tubig sa enclosure nila para hindi sila malunod. Lahat ng palaka ay nagbaon ng sarili nila sa lupa. Pagsapit ng ika-62 araw, kailangan kong gumawa ng mas marami pang enclosure dahil sa puntong ito, lahat ng natitirang tadpole ay naging palaka na. May kabuuang 15 Pac-Man frogs na ngayon. At malamang, iniisip nyo, anong gagawin ko sa lahat ng mga to? Siguro, ang tanging magagawa ko ay ipagpatuloy ang pagpapakain sa kanila at siguraduhin lumaki sila dahil, gaya ng sinabi ko, lumalaki sila ng sobra. Huwag muna kayong umalis. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga limited edition merch collection para mismo sa video na ito. Napakaganda ng lahat, lalo na ang Pac-Man frog stuff. Mabilis itong nauubos, kaya kung may nagustuhan kayo, pumunta na kayo sa website ngayon at bilhin ito dahil hindi nyo na ito mabibili kapag naubos na. Salamat guys, at salamat sa panonood ng video.